Haha. Huling apat na digit 1702. Oy. Saan ba nanggaling tong gago na to? Sino bang nagde-deliver ng pagkain dito? Mali ang lugar na to. Huling apat na numero, 1702. Delivery po para kay Miss Chen Chinglan baby. Ha? Si Lady Chen baby. Mamamatay ka na, nag-order ka pa ng pagkain. Ang galing. Siguro si Lady Chen yun. Nag-order ng huling hapunan para sa sarili. Siyempre naman, huling hapunan na niya yon. Dapat lang na masarap ang kinain. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na mamatay siyang nagugutom. Hahaha. Umalis ka na dyan, bata. Si Lady Chen ay hindi kakain ngayong araw na to. Hindi pwede yan. Naghahatid kami kahit ano pa ang mangyari. Yan ang aming misyon. Kahit gaano kalayo ang delivery, kailangang maabot sa kamay ng customer. Ayaw ko na ng pagkain. Umalis ka na, ngayon din. Hindi to lugar para sa'yo. Ha? Hoy, wag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Gusto mo akong umalis para bigyan mo ako ng masamang review, di ba? Ikaw, isang masamang review, 200 piso ang mawawala sa kin. Tingnan mo yan, nangangarap. Haha. Hoy pare, umusag ka nga. Malapit nang mag-time out ang order ko. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo ba wala ako? Ikaw na maruming delivery boy. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Baka hayaan kitang mabuhay. Kaninong kasalanan ba talaga to? Ikaw ang humaharang sa daan ko. Hindi mo ako pinapahintulutang i-deliver ang pagkain. Hindi ba dapat ikaw ang humingi ng tawad? Naghahanap ka ng gulo. Huwag niyo pong patayin ang mga inosente. Sa isang galaw lang, nabasag niya ang kalawakan. Narating na niya ang rurok ng martial arts. Akala ko talaga, si Chen ang pinakamalakas sa Chen. Hindi ko inakala na may mas malakas pa pala. Dahil nandito siya, ang bansa ng Qian ay matatag na parang bato. Hindi na dapat natin siyang subukang hamunin. Enjoy your meal. Kung may oras ka po, sana'y bigyan mo ng 5-star review. Sana'y masarap ang pagkain mo. Kung may oras ka, pwedeng mag-iwan ka ng 5-star review? Sir, sandali lang po. Hoy, ano ba? Sir, ang galing-galing po talaga ng martial arts ninyo. Hindi dapat itinatago ang ganyang kakayahan. Nais ko sanang anyayahan kayong tumindig upang magsilbing chaplain para sa Qian. Upang protektahan ang mga mamamayan ng Qian. Pasensya na, hindi pwede. Hindi mo ba nakikita kung gaano ako kabisi? Marami pa akong ide-deliver. Sige na nga, mag-o-order na lang ako ng panibagong takeout. Pakikuha mo na lang. Hindi naman pala problema yon. Sabihin ko sa'yo, umorder ka lang sa malapit dito. Lalakarin ko na lang at kukunin para sa'yo, para hindi na ako bumalik pa sa lungsod. Huwag kayong mag-alala, sir, malapit lang talaga. Sir, pakiusap, ibalik ninyo ang mga ulo ng Evil Lord para sa Qian. Para hindi na muling mabanta ang Qian. Pakiusap, sir, patawarin ninyo kami. Kami ay handang sumuko sa Qian. At maglingkod bilang tapat na sakop magpakailanman. Matalinong desisyon. Pero mga pare, makinig kayo. Delivery guy lang ako. Pinapahirapan niyo ako. Sige na nga, bukas sa Honggi Grand Hotel sa Yarmony, gaganapin ang seremonya ng pagsuko. Kung mahuhuli ka, mag-o-order na lang ako ng panibagong takeout at ipapakuha sa kanya ang ulo ninyo. Pwede na yan sa akin. Basta may order. I-deliver ko yan kahit saan, malapit man o malayo. Yan ang profesional na pamantayan ng isang delivery guy. Hoy, huwag kalimutan, ha? Maaasahan nyo, sir. Hindi kami magtataksil sa aming salita. Sige, aalis na ako. Tabi-tabi, mga pare. Parang laro lang ang buhay sa kanya. Walang pakialam sa katanyagan o kayamanan. Tunay nga siyang master. Hoy, nalawbat ang phone ko. Mi, imbestigahan mo ang background ng ginoong ito. Opo. Lord, nahanap ko na siya. Ang pangalan niya ay Guran. Walang pamilya, walang koneksyon. Nakapag-asawa siya sa pamilyang Liu sa Yarmony. Malaki ang nagawa ni Igu para sa Qian. Dapat magpasalamat ang Qian. Dahil wala siyang pakialam sa katanyagan o kayamanan. Ibigay na lang natin ang karangalan ng pag-host ng seremonya ng pagsuko. Magandang balita, natalo na ang mga Evil Lords. Pumayag silang sumuko sa Qian. Ang seremonya ng pagsuko ay buong-buong isa sa ayos ng pamilyang Liu. Ang pamilyang Liu, mukhang binabalik ni Chen Qinglan ang pabor. Pero okay lang. Kapag narinig ito ni Roxuan, matutuwa siya ng todo. Sa loob ng maraming taon, sa aking tulong mula sa likod, lalong lumakas at lumakas ang pamilyang Liu. Ngayon, baka sila na ang maging nangungunang pamilya sa Yarmony, HMP. Kapag natapos ko na ang paghahatid na ito, magmamadali akong umuwi at magdiwang kasama si Roxuan.
G-Chin, salamat sa iyo. Ang aking pamilyang Liu ay sa wakas nakakuha ng pagkakataong ito para umangat. Maging ang pag-host ng seremonya ng pagsuko ay sa amin pa. Siyempre naman. Ang lolo ko ay isang founding elder ng Martial Alliance ng Qian. Sinabi niyang aalagaan niya ang inyong pamilyang Liu, kaya't asahan mo yon. Siya nga pala. Roxuan, paano mo ako balak pasalamatan? Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo, G-Chin. Binilhan kita ng isang buket ng rosas. Malapit na itong dumating. Talaga. Roxuan, sino kaya ang nagpadala ng rosas sa bahay natin? Anong ginagawa ninyo? Wala talaga. Roxuan, dahil nakita na tayo ng lalaking ito, wala nang dapat itago pa. Ang kagandahan tulad ni Roxuan ay hindi para sa'yo. I-empake mo ang gamit mo. At umalis ka sa pamilyang Liu. Ikaw na walang kwentang manugang. Gusto kong marinig mula sa'yo, nasabihin mo mismo. Hindi ba malinaw ang sinabi ni Mr. Chin? Hindi ka karapat-dapat para sa akin. Sa nakalipas na 3 taon, ako ang nagsumikap para sa pamilya Liu. Habang ikaw, wala kang ginawa kundi mag-deliver ng pagkain at mag-aksaya ng buhay. Magkaiba lang talaga ang mundo natin. Napag-isipan mo na ba kung bakit umunlad at nagtagumpay ang pamilya Liu? Sa palagay mo, sino ang may gawa noon? Siyempre, lahat iyon ay dahil sa akin, at sa tulong ni Mr. Chin. Malamang hindi mo alam, sumuko na ang mga Evil Lord kay Qian, at ang seremonya ng pagsuko ay pinangangasiwaan ng pamilya Liu. Kung wala ang suporta ng pamilya Qin, paano makakamit ng pamilya Liu ang ganoong karangalan? Noong sabay-sabay na sumalakay ang 4 na Evil Lord sa Chen, nasaan ang pamilya Qin ninyo noon? Noong patuloy na natalo si Chen Qinglan, nasaan ang pamilya Qin ninyo noon? Ngayong payapa na ang lahat, kayo ngayon ang pamilya Qin, ang biglang sumulpot para kunin ang lahat ng kredito. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang reputasyon ng pamilya Qin ay hindi basta-basta mong madudumihan. Guran, alam kong galit ka, pero kailangan mong harapin ang katotohanan. Kumpara sa pamilya Chin, wala ka. Iminumungkahi kung tumigil ka na sa paggulo. Kung hindi, kahit ako, hindi na kita mapoprotektahan. Sige, bahala na. Bahagi lang ito ng pagsubok sa buhay. Kung malinis ang iyong puso, walang makakapandungis dito. Leo Roxuan, mula ngayon tapos na talaga tayo. Ano man ang mangyari sa pamilya Leo, ay wala na akong pakialam. Ano ito? Mr. Chin, huwag nyo nang sayangin ang oras sa isang loser na ganyan. Bukas, sa seremonya ng pagsuko, tayo ang nasa tuktok, hinahangaan ng libo-libo, tungkol naman kay Guran. Ang karapat-dapat lang sa kanya ay tumingala sa atin. Ano nang nangyayari? Panginoon, may mali. Narito ang pinakabagong balita. Pinalayas na ni Liu Roxuan ang kanyang live-in na manugang na lalaki, si Guran. At ngayon ay nakatakda na siyang ikasal kay Qin Feng, ang panganay na anak ng pamilya Qin. Paano naging ganito kaiksi ang pangunawa ng pamilya Liu? Kung tuluyan na silang naghiwalay ng pamilya Liu, tiyak na hindi nalilitaw si Igyu. Sa seremonya ng pagsuko, kung wala si Igyu, magkakagulo ang 4 na masamang Panginoon. Walang sinuman ang makakakontrol sa kanila. Huwag kayong magpanik, may iba pang paraan. Mag-order ng pagkain. Ipa-deliver kay Yigu ang pagkain, direkta sa mismong seremonya ng pagsuko. Opo. Ay nako. Sobra talaga si Chen Qinglan. Para lang sa seremonya ng pagsukong ito, nag-order pa talaga siya ng delivery. Kahit na ayaw ko nang makita ulit si Liu Roxuan. Bilang isang rider, kailangan kong maging profesional. Kapag tumanggap ako ng order, kailangan kong i-deliver. Hoy, hindi ba't ito si maliit na cute na siguran na pinalayas ng ate ko? Alam mo ba kung nasaan ka? Dito gaganapin ang seremonya ng pagsuko. Susuko ang 4 na masamang Panginoon, at nandito ang lahat ng mga bigatin. Hindi ka karapat-dapat na tumapak dito. Ayoko namang pumunta rito, okay? Kung hindi nag-order ng delivery si Chen Qinglan, at ako pa ang hiniling, sabihin ko sa'yo, kahit magmakaawa pa ang pamilya nyo, hindi pa rin ako pupunta. Pigilan mo yan. Pagkatapos ng seremonya ng pagsuko, may grand banquet ng Qian. Lahat ng klase ng mga mamahaling pagkain, nandyan. Sa tingin mo ba ang isang tulad ni Lord Chen, mag-aalala sa hamak na delivery mo? Hindi ka naniniwala? Sige, tatawagan ko si Chen Qinglan ngayon din. At papuntahin ko siya rito para kunin ito. Sasabihin ko sa'yo pagdating ng oras. Ito ba talaga ang pagkain ni Ginoong Chen? Hoy, ano ba yan? Kalokohan yan. Kilala mo ba talaga kung sino si Ginoong Chen? Paano siya makikipagkita sa isang delivery rider? Kunin mo ang basura mo at umalis ka na rito, ngayon din. Tigil-tigilan mo ang pagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Anong ginagawa mo? Sinusubukan kong makontak si Chen Qinglan. Pigilan mo ang pagpapanggap. Kahit kapatid ko, wala sa kanya ang contact number ni Ginoong Chen. Umalis ka na nga rito. Kahit na ako ay isang delivery rider, may sarili akong prinsipyo. Palagi kong tinatapos ang trabaho ko. Pangalawa, ginagalit mo ako ngayon. Talagang ako mismo ang magde-deliver ng order na ito. Pangatlo, bayaran mo ang cellphone ko. Panaginip lang yan. Naku naman.
Hayaan mong linawin ko, nandito ako. Ikaw, isang delivery rider. Huwag ka nang mag-aksaya ng pag-asa na makapasok dito. Umalis ka, malilate na ang order ko. Problema mo yan, hindi ko problema. Pero alam mo ba, gusto ko lang talagang panoorin siyang nagpapanik at tumatakbo ng ganoon. Dahil sa respeto ko sa nakaraan namin ni Leo Rooksuan, ayaw kong magkaroon ng pisikal na away sa'yo. Pero huwag mo akong piliting labanan, okay? Ay naku, tingnan mo to, nagagalit na. Hahaha, naku, nakakatakot naman. Nanginginig na talaga ako rito. Haha, wow. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Huwag kang piliting labanan. Pipilitin kitang labanan ngayon. Anong gagawin mo tungkol dito? Sino ka ba? Huwag kang magpumilit. Ngayon, ipipilit ko. Anong magagawa mo? Yare. Mr. Leo, ayos ka lang ba? Mr. Mukha ba Leo, akong ayos sa'yo? Ikaw, Guran, nawala na sa isip mo. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Sampalin niyo yan. ang tapang mo nakapalag ka kay Mr. Leo, pagsisisihan mo to. Hoy, nandito lang po ako para maghatid ng pagkain. Wala po akong masamang intensyon sa inyong lahat. Anong ginagawa ninyo dyan? Baliin niyo ang mga braso at binti niya. Basagin ang mga tadyang. Gusto kong magmakaawa siya. Hoy, hoy. Sabi ko na nga, wala akong masamang intensyon. Ikaw, huwag kang lalapit. Ate, tulungan mo ako. Anak, ayos ka lang ba? Bunso ko. Guran, nawawala na ba sa isip mo? Ang kapal ng mukha mong magkagulo rito. Ako, Tumahimik ka, ayokong makinig ng mga dahilan mo. Ate, siguran na tong gunggong na to, sinapak ako. Ipagtanggol mo ako, mga bobo. Umalis na kayo rito, mayon din. Guran, alam kong galit ka dahil hiniwalayan kita, pero kahit anong mangyari, hindi mo pwedeng idamay si Long. Dapat alam mo kung saan ka nakatayo. Sinasabi ko sa'yo, tanggapin mo na ang katotohanan. Wala nang pag-asa para sa'yo at kay Rooksuan. hoy, mali ang pagkakaintindi ninyong lahat. Nandito lang ako para mag-deliver ng pagkain. Wala itong kinalaman kay Leo Rooksuan. Pagde-deliver ng pagkain. Nakakatawa. Sa lahat ng oras, ngayon ka pa nag-deliver. Eksaktong nagkakaroon ang pamilya namin ng seremonya ng pagsuko. Tapos bigla ka na lang sumulpot. Tapos sasabihin mong walang kinalaman kay Rooksuan. Sino ang maniniwala dyan? Tama na, Guran, pinagtiisan ko na ang kalokohan mo noon, pero hindi ngayon. Ang seremonyang ito ng pagsuko ay tungkol sa kinabukasan ng Chen. Walang tuwang para sa mga kalokohan mo. Buisit, bakit ang hirap-hirap lang mag-deliver ng pagkain? Hoy, naisip na ba ng sino man na baka itong delivery na hawak ko ay mas importante pala sa kinabukasan ng Chen kaysa sa seremonya ninyo? Ha 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 ha. Sandali, medyo mahina ang pandinig ko. Ano raw ang sinabi nitong tangang ito? Sabi niya, ang delivery order niya, ang nagdidikta sa kapalaran ng buong bansa. Lene, ang kalokohan naman. Ang kapalaran ng bansa ay mabigat na mabigat. Si Panginoong Chen ang may pasan yan. Ikaw, isang hamak na walang kwenta. Ang magsasalita tungkol sa kapalaran ng bansa. Guran, dapat mong maintindihan. Sa sinabi mo pa lang, pwedeng kasuhan ka ni Ginoong Qin ng pagtataksil. Ako, pagtataksil? Tanungin mo si Chen Qinglan kung may lakas siyang sabihin yan. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Sinong nagbigay sa'yo ng kapal? Para tawagin ng direkta si Panginoong Chen. Tama na, Guran, dahil sa nakaraan natin, papalampasin ko ito ngayon. Umalis ka na, hindi ito lugar para sa'yo. Bakit ka nakatayo pa rin dyan? Di mo ba narinig ang sinabi ni Rooksuan? Kailangan kong i-deliver ang order na ito. Huwag kang magpakapusong. Tama na yan, Guran. Ang pag-arte mo ng ganyan ay di makakabawi sa akin. Nakakasuka lang. Huwag mong ubusin ang huling natitirang. Kabutihang loob ko para sa'yo. Leo Rooksuan, huwag kang mag-akala. Narito ako ngayon. Dahil ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang delivery guy. Kayo, umalis kayo sa harapan ko, pwede ba? Hayaan mo na, Rooksuan. Ang isang tulad niya ay di sulit ang oras. Dahil ayaw mong umalis ng kusa, bababa ako sa sarili ko. At ako mismo ang magpapalaya sa'yo. Si Ginoong Qin ay veterano ng Martial Alliance. Halimaw siya sa laban. Maghanda ka sa matinding sakit. Tabi. Gusto mong mamatay, no? Hoy. Ginoong Qin. Binigyan lang ng sampal si Ginoong Qin. Guran. Mukhang mali ang pagkakilala ko sa'yo. Aba, may kaya ka pala. Tama. Malamang nagpabaya lang si Ginoong Qin. Kung todo ang kanyang lakas, hindi makakalaban iyang paslit na yan. Guran, hindi ka ba magsasorry? Kapag ininsulto mo ang pamilyang Qin, malaking problema yan. Tumahimik kayong lahat. Wala nang makakapigil sa kanya. Hindi pa ako nakaranas masampal sa buong buhay ko. Ngayon, papanagutin kita.
Anong klaseng salamangka ang ginamit mo? Kaunting leksyon lang. Gusto ko lang itanong, sino pa ang may lakas ng loob na hadlangan ako sa pagde-deliver? Harapin mo ang mga bunga ng ginawa mo. Buran, baka nga may kaya ka, pero kailangan kong paalalahanan ka. Pambansang pagdiriwang ngayon. Guran, isa ka lang mababang uri na delivery boy. Kapag pumasok ka ron, ikahihiya mo lang si Kian. Kung sasabotahin mo ang seremonya ng pagsuko, traidor ka kay Kian. Buran, tigilan mo na ang pagmamatigas. Ang pagtataksil ay hindi mo kayang harapin. HMP. Pagtataksil. Kayo lang, wala kayong kapangyarihang magparatang ng pagtataksil. Wala kayong autoridad para dyan. Papasok muna ako. 8. Ikin, hayaan na lang ba natin makapasok ng ganyan ng gago? Ano pa bang magagawa natin? May kakaiba sa kanya. Wala sa atin ang makakapigil sa kanya. Isa lang siyang hamak na delivery boy. Pero nakakapasok at nakakalabas siya sa venue ng basta-basta. Paano natin ililigtas ang mukha ng pamilya Liu? Jichin, ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Kung ipipilit niyang pumasok sa hotel, hindi na niya matatakasan ang paratang ng pagtataksil. So, ibig sabihin ni Ikin, nandito ang tatay ko sa surrender ceremony ngayon. Basta nandito siya. Wala nang pag-asa siguran na bumaligtad. Si Old Kin ay isang top executive sa Marshall Alliance. Isang salita lang niya, desidido na ang kapalaran niya. Buran, huwag mo akong sisihin. Ginawa ko na ang lahat ng kabutihan na kaya ko para sa'yo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kumusta na ang mga bagay-bagay? Maaasahan mo, Panginoon. Tinanggap na ni Guran ang order. Magaling. Alam ko ang estilo ni Igyu. Kapag tumanggap siya ng order, talagang tinutupad niya. Sa pangangasiwa ni Igyu, sa surrender conference na ito, walang magiging problema. Sa ngayon, dapat nakarating na si Igyu sa venue. Bilisan natin. Gusto kong makarating sa venue sa loob ng 10 minuto. Kailangan kong makita si Igyu sa lalong madaling panahon. Sandali po. Gino, kumusta? Sino po ang hinahanap ninyo? May padala po ako para kay Chen Qinglan. Nandito po ako para iwan ito. Padala? Iwan mo muna dito. Tatanong ko para sa iyo. Sige, salamat. Anong padala? Palusot lang yan. Halatang gusto lang niyang guluhin ang seremonya. Ang Kian at ang labas ng mundo ay naglalaban na ng 100 taon. Ngayon, salamat sa mga pagsisikap ni Lord Chen. Napasunod niya sa wakas ang 4 na Evil Lord. Isang napakalaking tagumpay para sa lahat. At ngayon, bigla ka na lang pumasok sa lugar. Sinasadya mong sirain ang seremonya. Ikaw, ano ba talaga ang balak mo? Yan ang inaakala ko. Paano makakapasok sa ganyang formal na okasyon ang isang tulad ng tagapaghatid? Paano makakapasok sa ganyang formal na okasyon ang isang tulad ng tagapaghatid? Bilang isang mamamayan ng Kian, sinisira mo ang kapakanan ng Kian. Kahiya-hiya. Hindi natin pwedeng palampasin ang mga traidor na tulad nito. Ito ay pagbibintang lamang ng maling paratang. Bilang isang matandang miyembro ng Marshall Alliance, paano natin pwedeng hayaan ang isang tulad mo na mambuwisit? Ipinahayag ko na ang taong ito ay nagkasala ng pagtataksil. Kahit sino ay may karapatang patumbahin siya. May tutol ba? Si Old Chin ay ginagawa lang ang tama para sa Chen. Sino ang tutol? Sinubukan niyang sirain ang seremonya. Siya ngayon ay kaaway ng bayan ng Corewater. Pinagdudahan kong may tatayo pa sa tabi niya. Ang sinumang maglakas loob na humadlang kay Old Kin sa pag-approach sa mga traidor. Ako, si Lirulong, ang una kong tututol. Ang pamilya Bai. Pamilya Li. At ang pamilya Chen ay lubos na sumusuporta. Kay Old Kin sa pag-approach sa mga traidor. Panginoon, handa na po ang inyong kasuotang panseremonya. Ngayon naintindihan mo na. Gaano kabigat ang pangalan ng pamilya Kim? Ano? Ganito ang hitsura ng tunay na impluensya. Antas yan na hindi mo maaabot sa buong buhay mo. Inaway mo ang pamilya Kim. Parang daga sa kalsada. Parang daga sa kalsada. Lahat ayaw sa'yo. Buran, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpahalaga. Sa totoo lang, ang tibay ng sikmura mo. Kahit sa ganitong pagkakataon, nakakatawa ka pa rin. Seryoso, Buran, sigurado ka bang hindi ka nababaliw sa takot? Tanong ko lang. Ang tinatawag ninyong Chen Marshall Alliance, ang pamilya Qin ba ang may hawak ng kapangyarihan? O si Lord Chen? Siyempre si Lord Chen. Nakipaglaban si Lord sa harap ng digmaan. Ipinagtanggol ang ating lupain at mga tao. Hindi matutumbasan ang kanyang mga nagawa. Lahat sa Marshall Alliance ay sumusunod sa kanya. Kung gusto ninyo akong akusahan ng pagtataksil, bago ninyo gawin yan, mas mabuti pang tanungin ninyo, si Lord Chen ninyo. Para hatulan ng isang hamak na delivery boy na tulad mo, hindi na kailangang istorbohin si Lord Chen. Guran, huwag kang masyadong magmalaki. Sa paningin ni Lord Chen, wala ka kundi isang langgam. Buran, dapat nababaliw ka na. Hindi mo naman talaga iniisip na ipagtatanggol
ka ni Lord Shen, di ba? May mga taong hindi na talaga masasagip kahit gaano mo pababalaan. Sa sobrang yabang ng pamilya Chin, panahon na lang ang kailangan bago kayo bumagsak. Nanghuhula ka sa pamilya Qin. Ang kapalaran ng pamilya Qin ay wala sa iyong pakialam. Ayon sa batas ng Qian, ang mga taksil ay dapat dalhin pabalik sa Martial Alliance. At bitayin, kung lalaban ka, mas mabuting makipagtulungan ka na lang para hindi ka na madagdagan ng hirap. Kung hindi ako mag-aatubiling dumihan ang sarili kong kamay. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na pakiramdam ng lakas ng Martial. Ang tatay ko ang pangalawa sa Martial Alliance. Pangalawa lang ang kanyang kakayahan kay Lord Chen. Isang tulad mo, kayang-kaya kanyang durugin ng isang daliri lang. Oh, sige na, kung ipipilit ito ng pamilya Chin. Ibibigay ko ang gusto ninyo. Sige. Pusasan mo ako. Kapag hinayla mo na ang busog, wala nang atrasan. Gusto ko lang makita kung paano ninyo aayusin ang gulo ninyo. Yung talunan na delivery boy na yan, paano ba siya nakakapagpanggap ng ganyan? Guran. Sa tingin ko, hindi ka lang matigas ang ulo. Tanga ka talaga. Ang pagpapalayas sa'yo sa pamilya Liu, ang pinakamatalinong ginawa namin. Buti na lang pinalayas ka namin noon. Kung hindi namin alam kung kailan ka hihila sa aming pababa. Hoy, balang araw, malalaman ninyong lahat. Hindi ako pabigat sa pamilya Liu. Ako ay isang biyaya. Ayon na naman siya sa kanyang kalokohan. Mr. Jin, dalhin na ninyo siya. Ang surrender ceremony ang mahalaga ngayon. Ayokong mag-aksaya pa ng oras sa isang siraulo. Tama si Roxuan, kung maantala ang surrender ceremony, kahit putulin siya sa piraso, hindi pa rin mababayaran. Dadalhin kita diretsyo sa kulungan ng Martial Alliance. Narito na si Lord. Maligayang pagdating, Lord. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Dalhin nyo na yung siraulo na yan palayo dito. Huwag nyo siyang sirain ang mood ni Lord. Ano ba yung nagmamadali? Hayaan mo muna akong bumati sa Lord Chen ninyo. Kung maaabala mo si Lord, papatayin ko ang buong pamilya mo. Guran, huwag kang magwala dito. Wala itong may dudulot na mabuti sa'yo. Chen Chin Glan. Ano nang nangyayari dito? Umalis ka dyan. Ang galing mo namang magpakita ng kapangyarihan, Chin Glan. Panginoon, pakiusap, kumalma po kayo. Ang pagpapapasok ng isang mababang uri ng delivery guy sa venue, iyon ay pagkakamali sa aming bahagi. Panginoon, huwag kayong mag-alala. Palalayasin namin siya ngayon din. Anong mababang uri ng delivery guy? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ito si Ginoong Gyu. Ha, Ginoong Gu. Paumanhin at nahuli ako. Paumanhin sa pagpapahintay sa inyo. Ha? Ikaw, hindi ka naman nahuli. Kung mas maaga ka pang dumating, malamang nakaligtaan mo ang buong palabas. Ano ito? Kanina lang, ang pamilya Chin ay inakusahan ako ng pagtataksil. Sinubukang pusasan at ikulong ako at ipapatay ng publiko. Pagtataksil. Panginoong Wu, hindi ninyo alam ang buong kwento. Pumasok ng walang pahintulot si Guran sa venue. Sinubukang guluhin ang seremonya ng pagsuko at sirain ang kapalaran ng ating bansa. Isa siyang taksil, malinaw at simple. Katawa-tawa. Sino ang nagsabing pumasok siya ng walang paalam? Kung taksil si Ginoong Gyu, di wala nang natitirang tapat na mamamayan. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bitawan ang mga kamay ni Ginoong Gyu ngayon din. Panginoon, baka may hindi pagkakaunawaan. Isa lang siyang mababang uri ng delivery guy. Bakit niyo siya binibigyan ng malaking halaga? Tama na. Huwag ninyong insultuhin si Ginoong Gyu. Kung ganito ang galit ni Panginoong Chen, sino nga ba talaga si Guran? Hindi na kailangang mag-abala pa. Hindi ako kayang pigilan ng mga posas na ito. Tungkol sa nangyari ngayon, inaasahan kong magbibigay kayo ng wastong paliwanag. Inabuso ng pamilya Qin ang kanilang kapangyarihan. Nilabag ang mga batas ng Martial Alliance. Simula ngayon, sina Qin Wanyan at Qin Feng ay tinanggalan ng lahat ng kapangyarihan. Ibaba sa antas ng karaniwang mamamayan. Panginoon, hindi ko ito tatanggapin. Para sa kapakanan ng Alliance at ni Qian, ang aking pamilyang Qin ay nagbigay ng walang katapusang pagsisikap. Nagpakapagod kami ng husto. Isa lang siyang delivery boy. Paano siya makakapantay sa aking pamilyang Qin? Dahil lang sa isang delivery boy, ang aming pamilyang Qin ay pinalaya sa Martial Alliance. Dinurog ang dangal. Panginoon, hindi ba't labis kayong nagtatangi? Hindi ninyo alam kung gaano kahalaga si Iglu. Isa lang siyang talunan na taga-deliver lang ng pagkain. Paano siya magiging importante? Talunan, may sasabihin ako sa'yo. Ang tinatawag mong talunang delivery boy na iyan, ang dumurog sa 4 na evil lords, at nagligtas kay Qian ng buong buo. Ano, ang nagpasuko sa 4 na evil lords ay si Guran. Imposible, wala namang kakaiba kay Guran. Ang pamilya Liu ang nakakakilala sa kanya ng husto. Isa lang siyang walang kwentang taong umaasa sa iba. Kung may kakayahan man siya, hindi siya itataboy ni Roxuan. Kaya nga bulag kayo. Ang pag-host ng seremonya ng pagsuko ay isang napakalaking karangalan. Ang pamilya ninyong Liu ay maliit na angkan lang. Bakit kayo ang dapat magkaroon ng karangalang yan?
Hindi ba't dahil lang sa pamilyang Chin? Walang kwenta ang pamilyang Qin. Maging totoo tayo, kung hindi dahil kay Igyu, hindi ninyo makakamtan ang karangalang ito. Sayang, hindi ninyo ito pinapahalagahan. At naglakas loob pang lapastanganin si Igyu. Ngayon, bayaran ninyo ang inyong ginawa. Parurusahan ang pamilyang Qin. Nagtataka ako kung ano ang plano ng Lord sa pamilya Liu. Tanggalan natin ng karapatang mag-host ng seremonya ang pamilya Liu. Simula ngayon, ilagay sa blacklist ang lahat ng negosyo ng pamilya Liu. Bawal ang sumali sa martial alliance ang bawat miyembro ng pamilya Liu. Lord, tinatapos mo ba ang pamilya Liu? Diyos ko. Kung magkakabisa ang parusang ito, wala na ang aming pamilyang Liu. Kayo ang may kasalanan nito. Lord, ang parusa mo. Tama na. Dahil kay Emilgu, hinayaan ko na lang ang pamilya ninyong Liu. Kung magreklamo pa kayo, lalo lang kayong magkakasala. Emilgu, sa solusyong ito, kontento ka na ba? Well, ang masama ay nararapat sa parusa. Patas naman. Basta kontento si Emilgu. Nakapark pa rin ang kotse ko sa baba. Kung maghintay pa ako, tatikatan ako ng pulis. Ako. Emilgu, sandali lang po. Ano yun? Emilgu, para sa mga tao ng Kian. Pakiusap, manatili ka pa ng kaunti. Emilgu, ikaw lang sa Kian. Ang makakapigil sa apat na Evil Lord. Kung wala ka rito, nag-aalala ako baka magkaproblema ang seremonya ngayon. Di ba't sinabi ko na ito dati? Bibigyan kita ng 5-star review. Plus isang drumstick. CJ, Kasunduan. wala pa rito ang apat na Evil Lord. Emilgu, magpahinga muna kayo sa tier room. Pwede. Kayo dito. Okay lang. Emilgu, pakiusap. Paano naging bayani ng Kian, ang isang hamak na delivery boy bigla-bigla? Naniniwala ka talaga sa ganoong kalokohan? Dad, ibig mong sabihin, siguran ay tau-tauhan lang. Ginagamit ito ni Chen Qinglan bilang dahilan para puksain ang impluensya ng pamilya Qin at makuha ang buong kontrol sa Martial Alliance. Kaya hayaan lang natin si Chen Qinglan na apihin tayo. Siyempre hindi. Kung gusto ni Chen Qinglan ng maduming laro, hindi rin magiging patas ang pamilya Qin. Sisiguraduhin kong si Chen Qinglan. Gusto kong siguraduhin, wala nang matatakbuhan si Chen Qinglan. Ang Lord ang pinag-uusapan mo. Ano naman kung Lord siya? Kung gusto niyang durugin ang pamilya Qin, dapat handa siya sa laban hanggang kamatayan. Iyon ang take-out na pinadala ni Guran. Tiyak kakainin yon ni Chen Qinglan. Ito ang laso na minana ng pamilya Qin sa henerasyon. Tinatawag itong Heart Eater Powder, kahit konting-konti lang. Agad magkukoma ang isang tao. Puputulin ang kanilang buhay, at wala nang lunas. Talaga bang balak mong lasunin si Lord Chen? Iyon lang ang paraan. Siguran ang nag-deliver ng take-out, kaya kung malason si Lord Chen, siguran ang unang pagbibintangan. Kahit anong mangyari, hindi nila tayo paghihinalaan. Ay, ikaw naman. Isang bala, 2 ibon, ha? Ang galing mo. Hindi pwede. Si Lord Chen ang haligi ng Chen. Kung mamatay siya, malaking problema ito sa Chen. Trahedor ka. Mahalaga pa ba yun ngayon? Kung mabubuhay si Chen Qinglan, mawawalan ng lahat ang pamilya Qin at Liu. Roxuan, huwag kang magpahina ng loob ngayon. Lahat tayo napipilitan dito. Ate, sa tingin ko pwede ito. Ito lang ang pag-asa natin. Mamamatay si Chen Qinglan. Mamamatay si Guran. Kapag nangyari iyon, ako ang mamamahala sa Martial Alliance. Kapag nangyari iyon, ako ang mamamahala sa Martial Alliance. Ang pamilya Liu ang magiging pinakamakapangyarihan. Ano pang iniisip mo? Hahaha, 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 hahaha. Dumating na ang apat na masamang Panginoon. Tamang oras talaga ang dating ninyo. Dapat kong sabihin, ang galing ninyong mag-time. Gusto na gusto talaga ng mga tagahatid tulad namin. Ang mga kliyenteng tulad ninyo. Sa isang bagay na ganito kahalaga ngayon, hindi kami magsisinungaling kahit isang segundo. Parang kahapon lang nangyari ang nangyari noong araw na iyon. Kung nakaligtaan namin ang oras, walang sino man ang makakatiis sa galit ng boss. Ngayong nandito na ang lahat, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Simulan na natin kaagad ang seremonya ng pagsuko. Narito ang dokumento ng pagsuko na inihanda ng maaga. Tingnan ninyo ito, kung maayos ang lahat, lagdaan na lang ninyo. Kami ay handang sumuko kay Chen. Naway magtagumpay ng walang hanggan si Chen. Sige, maupo na kayo. Magsaya kayo sa piging ng estado ng Kian. Panginoon, nandyan pa rin ang takeout na ipinadala ni Ginoong Gu. Muntik ko nang makalimutan. Ito ang takeout na personal na inihatid ni Ginoong Gu. Mas mahalaga ito kaysa sa anumang masarap na handaan. Hawakan mo ito para sa akin.
Panginoon, Ay, hindi. Tingnan mo ang Panginoon. Mukhang nalason siya ng malubhang bagay. sino ang may lakas ng loob na gawin ito? May tao talagang nilason ang Panginoon? Si Panginoong Chen ang haligi ng Qian. Siya ang tagapagtanggol ng milyon-milyon sa Qian. Ang pag-target sa Panginoon ay talagang baliw. Ang salarin ay walang moral. Kasuklam-suklam at walang hiya. Kailangan nating malaman ang katotohanan nito. Ang tunay na salarin ay dapat maparusahan. Kailangan nating malaman ang katotohanan nito. Inialay ni Chen Qinglan ang kanyang buhay para sa Chen. Bakit may gagawa nito sa kanya? Iyon ang kinain na takeout. Ganoon siya nalason. Ganoon siya nalason. Huwag kalimutan, ang takeout na yon ay personal na inihatid ng isang tao. Siya ang pinakamalamang na suspect. Pinaghihinalaan ninyo si Igu. Impossible iyon. Walang dahilan si Igu na gawin ito. Nandyan ang ebidensya. Siya ang nagdala ng takeout. Sino pa ang maaaring salarin kundi siya? Hindi natin kailanman. Talagang malalaman kung gaano kadilim ang puso ng isang tao. Guran, lagi kang tinrato ng mabuti ng Panginoon. Hindi ako makapaniwalang ipagkanulo mo siya. Guran, hindi ka ba magtapat? Siya nga kaya talaga? Tutu, may lason sa kinainang ipinadeliver. Siya ang pangunahing pinaghihinalaan. Hindi ka panipaniwala. Ang kapal ng mukha niyang lasunin ang Panginoon. Pagbabayaran niya ito. Ginoong Gu, magsalita ka naman. Hindi ako naniniwalang saktan mo ang Panginoon. Ano pa bang sasabihin? Malinaw ang ebidensya. Hindi ito maitatanggi. Magaling. Minaliit kita. Wala kang hiya. Ang galing ng pagkakagawa mo sa buong planong ito. Nakakadiri ka. Gusto mong siraan ang pamilya namin, Kid. Ikaw ang nagpadala ng pagkain. Ano ang kinalaman namin doon? Mga gwardya, dakpin ang walang pakundangang kriminal na ito. Ngayon din, Sandali, huwag mong kalimutan. Kakapirma lang ng utos ni Chen Qinglan na pinalayas ang pamilya niyong Qin sa Martial Alliance. Qin Wan Iyan. Anong karapatan mo para mag-utos dito? maaring naipirmahan ng utos, pero hindi pa ito naipapatupad. Ako pa rin ang pangalawang pinuno ng Martial Alliance. Ayon sa mga patakaran, kapag may nangyari sa Panginoon, ang pangalawang pinuno ang mamamahala. Sa ngayon, ang tatay ko ang may hawak. Siyempre dapat siya ang mamuno. Ma'am Uno, kaya ba ni Qin Wan Iyan yan? Hindi mo na yan problema. Dapat mong isipin ang susunod mong buhay. Habang nakaupo sa bilangguan, gawin na. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na lang at makipagtulungan para hindi ka na magdusa ng ganito kalala. Kung hindi, Guran, nawawala ka ba sa sarili mo? Guran, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Ito ay paglaban sa batas gamit ang dahas. Ibang antas na yan ng krimen. Guran, tanggalin mo ang maruruming kamay mo sa kanya, ngayon din. Bakit kayo lahat napaka-nervyoso? Guran, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos, kumalma ka lang. Ang pamilya Qin ay may isang tagapagmana lang, alam mo. Guran, ano ba talaga ang gusto mo? Pwede nating pag-usapan ito. Makipagnegosasyon. Ang pag-hostage kay Ginoong Qin ay magtutulak lang sa'yo sa isang patay na dulo. Guran, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Pwede kitang tapusin ng mabilis. Kung may mangyari sa kanya, hindi ka makakaligtas. Si matandang Qin ay may libu-libong paraan para gawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Wala akong pakialam sa kaawa-awang buhay niya. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong malaman ang katotohanan kung bakit nalason si Chen Qinglan mula sa kanya. Sa liwanag ng araw, habang pinapanood ng lahat, nalason si Chen, pagkatapos lang kainin ang pagkain dinala mo. Ano pang katotohanan ang kailangan mo? Guran, tumigil ka sa paglaban, walang saysay yan. Magiging kahihiyan ka lang sa kasaysayan. Kinamumuhian ng lahat. Ang isang tao ay pwedeng magsinungaling, pero ang mga alaala ay hindi nagsisinungaling. Sa buong pangyayaring ito, ano ba talaga ang papel na ginampanan ng pamilya Qin ninyo? Makikita naman ng lahat. Nakakatawa talaga, sa totoo lang. Nakakita ka na ba ng alaala ng ibang tao? Sandali lang, sa totoo lang, may isang technique sa martial arts. Isang teknik sa martial arts na nagpapahintulot sa iyong makita ang mga alaala ng ibang tao. Teka, baka ito na. Ang Mind River. Sabi nila, ang mga pangangailangan para magamit ang Mind River ay sobrang mahigpit. Tanging isang taong umabot na sa tuktok ng martial arts ang makakapagpahid sa kaluluwa. Pipilitin ang paghahanap sa kaluluwa. At hindi lang yan, narinig ko, ang Mind River ay walang awa. Sino mang ang mga alaala ay makuha nito, ay tuluyang mawawala sa sarili. Mukhang alam nyo, medyo marami tungkol sa Mind River. Tama ka. Ngayon, gagamitin ko ang Mind River. Nagbibiro ka lang, ang technique ng Mind River ay matagal nang nawala. Narinig nyo ba yon? Tanging isang tunay na master ng martial arts ang makakagawa ng Mind River. Ikaw. Seryoso. Dapat alam mo kung ano, ang tunay na kahulugan, ang matawag na isang master ng martial arts. Wala ka sa antas mo. Kayong lahat ay walang alam. Hindi nakakagulat na hindi nyo ito maintindihan. Idilat ang mga mata at manood ng mabuti. Alam niya talaga ang Mind River. Impossible. Isa lang siyang tagahatid. Paano niya malalaman ang isang technique ng torture sa martial arts na ganoon? Feng, Guran, ikaw ang may gawa nito kay Feng. Hindi kita palalampasin. Dapat mas alalahanin mo ang sarili mo.
Ito ang mga alaala ni Qin Feng. Talagang imposible. Tapos na. Nahayag na ang lahat. Paano mo nalaman, Mind River? Nakakagalit ito, Kinwan yan. Sinubukan mong patayin ang Panginoon. Ipinagbintangan mo si Ginoong Gu. Anong kasalanan ang dapat ipataw sa iyo? Malinaw na ang inyong pamilyang Qin ang naglason sa kanya, pero nagpapanggap ka pa ring biktima. Sinusubukang baliktarin ang sitwasyon. Walang hiya. Ang mga miyembro ng pamilyang Qin, talagang dinungisan nila ang buong Qian. Ang aking pamilyang Chen at ang inyong pamilyang Qin ay magkaaway na magkaaway. Pigilan ang pagpapanggap na mabubuting tao. Gusto ni Chen Qinglan na lipulin ang buong pamilya ko. Napilitan lang ako, wala akong kasalanan. Maawain ang Panginoon. Pinalayas lang niya ang inyong pamilyang Qin sa Martial Alliance. Hindi niya pinatay ang sinuman sa pamilyang Qin. Pero ang ginagawa mo ngayon, ito ang talagang winawasak ang kinabukasan ng inyong pamilya. Panginoong Mei, nalason si Panginoong Chen, mangyaring mag-utos para sa kanya. Parusahan ang masama at gantimpalaan ang mabuti. Ayon sa mga batas ng Martial Alliance, Tumahimik ka, akala mo ba nakulong na ang aking pamilyang Qin? Tulungan niyo ako, mga Panginoon. kung hindi ka Kinwan yan, mag-aalaga ikaw ay sa iyong mamamayan ng sarili, Qian. paano ka nakakayukod sa harapan nila? Ano ba ang napakagaling sa Qian, at ano naman ang tungkol sa mga galing sa labas? Basta't makakabuti ito sa aking pamilyang Qin, iyon lang ang mahalaga. Mga kagalang-galang na Panginoong masasama, tulungan niyo ang aking pamilyang Qin. Paano ba talaga ninyo gustong tulungan kami? Nakikiusap ako na ilabas niyo ang inyong galit. Patayin ang lahat ng narito. Kinwan yan, nawawala na ba sa isip mo? Gusto mong patayin ang lahat sa lugar na ito? Tama, gusto kong mamatay ang bawat isang tao rito. Hahaha, gusto kong lipulin ang lahat sa bulwagang ito. At wala nang sinuman sa mundo ang makakaalam na may kinalaman ako sa pagkalason kay Chen. Hahaha, pagdating ng panahon, ang matanda mula sa pamilyang Qin ay maaaring pumalit kay Chen at maging pinuno ng Martial Alliance. At ano ang makukuha namin mula rito? Kapag ako na ang naging Panginoon, ang Qian ay yuyukod sa inyo. Magbibigay ng teritoryo at magbabayad ng buwis. Mag-aalok ng mga kasal at regalo. Gagamitin ang lahat ng aming mga yaman upang mapasaya ang mga dayuhang bansa. Hahaha. Kinwan yan, ito ay pagtataksil. Ang iba ay dumaan sa napakaraming hirap upang maganap ang seremonya ng pagsuko na ito. Pinilit silang yumukod sa dakilang Chen. Ngunit ikaw, Qinwan Ian, ay basta na lang bamaling, at ipinagbibili mo ang kapakanan ng bansa. Huwag mong kalimutan. Ang langit at lupa ay sisirain ka. Kung ang pamilyang Qin ay mabubuhay sa yaman at karangalan, sino ang may pakialam sa kapakanan ng Qian? Bienan, huwag mong kalimutan ang aming Liu. Mangyaring kumilos na kayo. Bibigyan ko kayo ng aking buong suporta. Hatiin natin ang Qian ng magkasama. Hahaha. Huwag na kayong umasa. Hindi sila maglakas loob na kumilos. Tigilan mo na ang pagpapapansin dito. Hindi maglalakas loob ang apat na Panginoong masasama. Yun ang lakas ng loob mong sabihin yan. Huwag mong kalimutan kung bakit sila dumating dito. Naglakbay sila ng malayo para lang sumuko. Sa kanila mo inaasa ang lahat. Mukhang mali ang pinagkatiwalaan mo. Bawat isa sa kanila ay nasa antas ng isang Panginoong mandirigma. Maliban kay Panginoon Chen, wala ni isang tao sa buong alyansa ng mandirigma ang makakapantay sa kanila. Posible kayang sobra-sobra ang pagtaya mo sa lakas nila. Bantayan mo ang iyong pananalita. Kahit isang talunan na tulad mo ay nangahas manghamak sa mga Panginoong masasama. Alisin mo ang marumi mong mga kamay. Ito ay sobra ng pagtitiis. Mga Panginoon ko, siguraduhin ninyong maayos ang pagtanggap sa kanya mamaya. Mga Panginoon ko, huwag nang mag-atubili pa. Sige na at gawin nyo. Ibibigay ko ang anumang gusto ninyo. Anumang bagay mula kay Qian ay sa inyo na. Guran, gagalaw na ang mga Panginoon. Tapos ka na, hahaha, bastardo. Mga Panginoon ko. Maingay. Sino ka ba para sigawan ng ganyan si Ginoong Gu? Sige. Ginoong Gu, pakitingnan nyo ang katotohanan. Kami ay taos pusong nagpapasakop sa inyo. Walang kahit katiting na pagtataksil. Ginoong Gu, mangyaring maging patas sa paghatol. Ikaw, mga Panginoong demonyo dapat kayo. Bakit kayo lumuluhod sa isang delivery guy? Mga tanga, wala kayong kaalam-alam tungkol sa tunay na lakas ni Ginoong Gu. Walang katulad ang kapangyarihan ni Ginoong Gu. Siya lang ang kayang magtanggol sa buong bansa. Kaming lahat ay kusang loob na sumusuko sa kanya. Akala namin kaming apat ay kayang durugin ang sinuman. Pero binigyan kami ng leksyon ni Ginoong Gu. Hanggat nandito si Ginoong Go, walang sino man ang makakapagbanta sa pundasyon ng Chen. Ang seremonya ng pagsuko ngayong araw ay tunay na salamat kay Guran. Sinabi ko na sa inyo noon, dahil hinuhusgahan ninyo ang tao sa panlabas na anyo. Hindi kayo maaasahan sa mga evil lord. Kung may natitira pang mga panlilinlang ang inyong pamilyang Qin, tigilan na ang pagtatago at ipakita ang inyong mga baraha. Ako ang nagkamali ng paghusga.
Ang magkaroon ng isang Lord na ililibing kasama ng aking pamilyang Qin ay hindi isang pagkawala. Bastardo, ibigay mo ang antidote ngayon din. Nangangamba ka na, ano? Hindi mahalaga kung nangangamba ka. Walang antidote para sa Heart Eater Powder. Tapos na siya. Hahaha. Bastardo. Hahaha. Mas mabuting maghanda na kayo para sa libing. Mga kabaong, mga korona ng bulaklak, Joss paper, damit pamburol. Hahaha. Marami kayong trabahong dapat gawin. Hahaha. Tumahimik ka. Panginoon. Panginoon. Panginoon, ang mabubuting tao ay may proteksyon ng langit. Hindi ganoon kadali para sa kanya na mamatay. Naabisuhan ko na si Erson. Son. Ang tinutukoy mo ba ay ang number 1 na doktor sa Qian? Si Sun Zhengrong. Pambihira ang galing ni Erson sa medisina. Ang kanyang mga kamay ay nagbabalik ng buhay sa mga patay. Tiyak na maliligtas niya si Panginoon Chen. Walang lunas sa mundong ito na makakapigil. Sa pulbos na kumakain ng puso. Narito na si Dr. Son. Ay wow, CJ. Son, dito po. Sige, salamat. Son, kumusta po ang kalagayan? Napakagrabe ng kondisyon. Hindi pa ako nakakakita ng ganoon kalakas na lason. Ang sigla ng buhay ni Panginoon Chen ay lubhang naubos. Baka wala na akong magagawa. Narinig mo yon, di ba? Haha, ngayon alam mo na kung gaano kakilabot ang pulbos na kumakain ng puso, ano? Hindi na maliligtas si Chen Qinglan. Pwede na kayong sumuko. Hahaha. Ang pamilya ninyong Qin ay talagang karapat-dapat mamatay. Kung may sisisihin ka, siguran ang sisihin mo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mapipilit ang aming pamilyang Qin sa ganitong desperadong sitwasyon. Kaya wala akong magawa kundi gawin ito. Ang tunay na pumatay kay Chen Qinglan ay hindi ako, kundi siya. Sayang naman. Ngayon, ang buhay ni Chen Qinglan. Ginoong Gu, may paraan ka ba talagang iligtas siya? Relax, basta't nandito ako. Wala siyang anumang panganib. Guran, talagang napaka-inosente mo. Huwag mong sabihin na seryoso kang iniisip na ang pagpapagaling ng tao ay ganoon lang kadali. Ganoon lang talaga ka-simple. Bawat larangan ay may sariling hirap. Sana naman ay magpakita ka ng kahit konting respeto sa medisina. Si Dr. Sun ay nakapagligtas ng napakaraming buhay. Ang kanyang kakayahan ay napakagaling. Kahit siya ay nawawalan na ng pag-asa, ano pa bang magagawa mo? Guran, ang pagliligtas ng buhay ay nangangailangan ng tunay na kakayahan, hindi lang puro kayabangan. Ang pagpapagaling ay tungkol sa pag-aalis ng dumi at pagpapalakas ng sigla na talagang kahawig ng martial arts. Ang isang tunay na master ng martial arts ay syempre, master din ng medisina. Ang yabang mo talaga. Bakit mo pa pinagsasayang ang oras sa mga walang kwentang ito? Kung may kakayahan ka, iligtas mo siya. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Kung kaya mong gamutin ang lason mula sa Heart Eater Powder. Guran, kung hindi mo siya maililigtas, hindi ko alam kung paano ka pa makakapagpakita ulit. Bakit ka lang nakatayo dyan? Kumilos ka na. Para makita nating lahat. Tignan natin ang sinasabing master ng medisina sa aksyon. Ang yabang mo magsalita, huwag lang sana kang matakot kapag oras na para patunayan mo. Hahaha, akala ko talagang may kaya ka. Nagmamasahe ka lang naman pala ng tao. Hahaha. May kanya-kanyang diskarte ang bawat trabaho. Marami ka pang dapat matutunan. Ano't nagmamadali kayo? Na-activate ko na ang sigla sa katawan ni Chen Qinglan. Sa loob ng wala pang isang minuto, lahat ng lason sa kanyang sistema ay malilinis. Ganap na siyang gagaling pagkatapos. Nakikipagtalo ka pa sa ganitong pagkakataon? 1 minuto, ha? CJ, dito lang ako maghihintay. Gusto kong makita kung talagang gagaling si Chen Qinglan. Hoy, hindi pa nga aabot ng 1 minuto. 3. Guran, hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? 2. Ilang taon na akong nagpapraktis ng medisina. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing clueless mo. Lord, gising ka na. Walang lunas ang Heart Eater Powder. Ito siguro ang huling sigla bago mamatay. Hindi, impossible. Matatag at malakas ang pulso niya. Balanse ang lahat. Wala talagang problema. Ang Lord,
Gumaling na siya. Isa lang akong ordinaryong matandang lalaki, hindi makilala ang tunay na himala. Pasensya na sa aking kawalang galang, ikaw ang tunay na henyong doktor. Lord, paano naman ang mga salbahing iyon? Paano natin sila dapat tratuhin? Ang tapang talaga ng pamilyang Qin at pamilyang Liu. Nangahas pang atakehin ako. Ayon sa batas ng Martial Alliance, mahigpit at mabigat ang parusa sa kanila. Kayong mga gulo, hindi kayo palalampasin ni Qian. Engigu, muling iniligtas mo ako. Walang problema yon. Inialay mo ang lahat para sa Chen. Siyempre ipagtatanggol kita. Engigu, ang taong katulad mo ay dapat alalahanin at igalang ng bawat isa sa Qian. Nais kitang anyayahan ni King Lan na maging Guardian Divine Master ng Qian. Pakiusap, huwag mong tanggihan. Nakapark pa ang kotse ko sa baba. Engiu, wala nang mas karapat-dapat sa titulong ito kaysa sa iyo. Sige na nga. Tatawagin ko na lang na trabaho ito. Magdala ng kapayapaan sa Chen. Sa loob ng 100 taon. Pagbati, Guardian Divine Master.